Hello there, everyone. We're going to tackle about Conquista Espiritual. So, the process of Conquista Espiritual or spiritual conquest was a complex and long-term endeavor during the Spanish colonization in the Philippines. It means that the imperial conquest was a spiritual invasion, a massive intrusion of Hispanic spirit beings into the island. So, here's are the overview regarding the Conquista Espiritual. There's Encanto, San Telmo, Duende, Cafre, Multo, Maligno, and Salmadores, and Saludadores. So the first one is Encantos. The friars utilize the Conquesta spiritual method to maintain and expand their friendship and alliance ritual. So we all know about Encantos, but did you know that while I'm researching about this, I just realized that those preternatural thoughts are influenced by Spanish. I haven't seen Encantos, but we are still believe that they are actually exist. Kala ko kasi dati is totoo talaga sila, yung mga kwento ng mga nakakatanda sa atin or di kaya mga ninuno natin. Um, Yun pala, ginawa ito ng mga praile para maging Christians tayo at ito din yung strategy nila para mahikayat at masakop nila tayo. So ito yung mga encantados and encantadas. Pinaniwala tayo ng mga friars sa mga spiritual realm kung saan madaming mga katawagan sa mga kung ano-anong klaseng anyo or pagkakakilanlan nito ng mga pre ah, pre pre-natural creature na ngayon naman tinatawag nating mythical creature. So, friars successfully Christianized native beliefs about the spiritual realms inhabited by various entities focusing on the established beliefs of the native. So, naging successful ang mga priles na na Christianize tayo sa mga sa mga native beliefs natin. Then gumawa nga sila ng mga names nito. Friar assigned specific names to these preternatural beings: San Telmo, St. Elmo's Fire, Duende or Dueño de Casa, Sirena, Cafre, Multo, Morio, or Maligno. So the first one is San Telmo. It is a ball of fire in fields and swamps. It bounces along and rolls away. It changed into a beast with fire in its mouth. So itong San Telmo, this is a fireball which is they believe that was spirit and soul of people at bumalik lang sila upang maghigante sa kalaban nila or sa kaalitan nila or di kaya naman humihingi ng hustisya. So ito daw yun. So next is Duende or Dueño de Casa, squat and often playful and mischievous dwellers of the anthill or even of human habitations where they often are said to put woman's skirt on one of the pillars of the house. So hindi na bago sa atin yung mga duwende kasi once na may nakita tayong kumpul na lupa sa kahit saan, is imbis na isipin natin na bahay yun ng langgam, unang-una pumapasok sa isip natin, ay bahay yan ng duwende, wag niyong galawin or di kaya wag niyong sisirain kasi baka maghihiganti sa inyo. So may mga ganun tayong belief. And kapag may mga nangyayaring hindi kaaya-aya sa atin, for example, na-aksidente tayo or nadulas, ang sinisisi natin is mga duwende. Kapag may mga nawawala din ng mga gamit natin, sinisisi din natin sila. So, di ba? Walang kaalam-alam mga duwende, may kasalanan na pala sila. So the next is Serena. They are the beautiful woman whose lower body is a fish and whose song would lure human to imminent demise. So itong mga sirena hindi na rin ito bago sa atin kasi nung mga bata tayo, may napapanood tayo sa mga cartoons or di kaya mga movie series na about sirena. So pag what do you call this? Kapag sinabing sirena, pumapasok sa iilan sa mga tao sa atin na ang pumapasok sa isip nila is, ay nanlulunod yan or di kaya kapag may mga lumubog na barko or bangka, sinasabi ng mga praile na sirena yung gumawa niyan kaya yung mga Pilipino doon nila sinisisi sa mga sirena kung ano man yung mga nangyayari. Which is wala naman talagang base. So next is Capre. They are cigar-chomping big guy who frequent trees and finds his young maiden a legendary monster eminently known as the tree giant that smokes tobacco. So etong Capre, maaaring masama ang tingin nyo sa Capre
Pero sa iba is goods. For example is my friend. Sabi niya sa akin dati is may friend daw siyang kapre at yung friend niya daw na kapre na yun is nagbibigay daw ng mga number sa kanya tapos yun daw yung tinataya niya. Then nananalo naman daw siya. So ako, okay, sige. Na I respect yung paniniwala niyang yun. Pero kasi sa akin, to see is to believe, di ba? So, yeah. Hanggang ngayon naniniwala pa rin siya doon. Kasi nga, meron daw siyang friend. So, di ba? May tropa siyang kapre. So, next is multo or morio. The multo is the soul of a dead person, a vengeful spirit that has returned to the mortal world. So, multo ay mga espiritu o kaluluwa ng mga yumaong relatives natin. Yung iba gusto daw maghigante or di kaya bumisita lang sa atin. Depende sa reason kung bakit siya narito. Lahat ba tayo takot sa multo? Kaya tayo takot sa multo dahil kakagawan yan ng mga fraile. Imagine kapag hindi nila to ginawa tong mga to, di sana wala tayong kinakatakutan ngayon. So next is maligno. Supernatural beings, some are folklores like Tiyanak and Manananggal. They are negative and evil spirits scattered on rural and civilized place. So itong mga maligno ay mga kakaibang nilalang kung saan hindi natin isa dahil madami silang uri or anyo. Ang maligno ang kalimitang tinatawag silang evil or bad katulad ng tiktik, aswang, manananggal, tikbalang at kung ano-ano pa. Friar is successfully engraved to our minds that those mythical creatures are the reason of all bad things happen in our life. Pero dati, when calamities and others out of the ordinary incidents, for example, is king typhoons, earthquake, droughts, and eclipse, iniisip nila na a spirit or a god was doing it and had to be an offering with a black chicken or a swati pig. So nag-offering sila ng mga chicken or di kaya mga pig para hindi maulit yung mga calamities na nangyari sa village nila or di kaya more blessing pa yung ibigay ng God nila. So kung meron tayong mga maligno at saka mga premature creature, meron din tayong Ensalmadores and Saludadores. So they are both healers. Ensalmadores are healers through spells or yam-yam, and Saludadores healers through saliva or breath, or due to the permanent position they occupy in the pre-colonial society. So, in Salvadores ay mga healers na gamit ay mga spell. Sila ang mga albularyo at ang saludadores naman ay mga healers na gamit ay laway or bubulungan ka lang or hihipan. Until now, nag-i-exist pa din ang mga saludadores and salmadores pero we are always mistakenly na mangkukulam sila dahil sa isang haplos, ihip, or bulong lang is gagaling ka na. So the friars aim to convert native from pagan beliefs to Christianity, focusing on removing the negative portrayal of Ensalmadores and Saludadores as competitors. So, Ensalmadores and Saludadores, sila ang mga matinding kalaban ng mga praile dati. At saka hanggang ngayon, tinuturing silang kompetensya pagdating sa paniniwala. Kaya until now, hindi pa rin magkasundo ang faith healers at simbahan dahil sa impluwensya ng mga Kastila. So, rosary and scapular. So, ito yung mga bagay na ginawa ng mga praile para i-replace yung mga native beliefs natin sa mga Salmadores and Saludadores. So, the spells were replaced by Christian prayers, while the saliva or bread were replaced by rosary and scapular, or the consecrated bread or ostia, and other sacrament. So next one is cross, important weapon to ward off evil spirits and procession of the image of this or the saint or of the Blessed Mother or the Holy Cross were done to avert calamities. Cross ang pinakamahalagang sandata na inimpluwensya ng mga
praile sa'tin sa anumang sakuna o mga bagay-bagay at lalong-lalo na sa mga masasamang espiritu. So itinatak nila sa isip natin na once na may hawak tayong ganito sa bahay, ligtas daw tayo sa kapahamakan at wala daw mangyayaring masama sa'tin. So the friar's mission as a servant of God may have been tempered by a social condition of tranquility, cooperation, and devoid of abuse, or things might have remained the same regardless of his behavior. So nagwagi nga ang mga praile sa nasakupin tayo sa pamamagitan ng Kristyanismo and conquesta espiritual. So ayun lamang po. Thank you.